What's up sa inyo? James TV nagbabalik para sa isa na namang video na kung saan ituturo at ipapaliwanag ko na naman sa inyo kung bakit nga ba kayo nagkakaroon ng violation or restriction dyan sa mga account nyo sa Facebook or kay Meta. So kay Meta muna tayo magpo-focus kasi karamihan ng mga content creator ngayon, kung ano man tawag dyan, kay Facebook nag-a-upload, kaya dito man tayo magpo-focus. So karamihan ng mga bagong content creator ngayon, upload ng mga video, hindi nila alam na yung ina-upload nila meron na palang violation kay Meta. So si Meta napakahigpit niyan. So ito papaliwanag ko sa inyo mga tol kung bakit or paano kayo nagkaroon ng ganyang violation. So huwag natin patagalin mga tol. Let's go! So ano nga ba yung content monetization policies ni Facebook mga tol? Marami yan mga dre. Magpo-focus lang tayo dito, share original content mga tol. Dito sabi, content creator, publisher, and third-party providers can only monetize content that they created. Ibig sabihin, kayo yung gumawa. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga video sa ibang site, tapos ina-upload nila sa mga page nila. Karaniwan ganun yung ginagawa nila. So, bawal po yun. Yun yung pinaka-bawal kay Facebook. Ayaw yan ng hindi original, yung hindi ikaw yung gumawa. Kailangan authentic, ikaw yung gumawa ng video. So, pagka nag-upload ka galing sa ibang site, tapos ina-upload mo lang, so bawal po yun. Hindi ka po babayaran ni Meta sa mga ganyang video na i-upload mo. At magkakaroon ng violation yung page mo, hindi ka mamamonetize sa mga tools ni Meta. So yun, kailangan original content, ikaw talaga mismo. Yung mga share mong video sa page mo authentic, original, ikaw yung gumawa. So yun mga tol. So isa pa mga tol, bukod sa share original content, meron siyang share authentic content. So sabi dito mga tol, creator, publisher, and third-party providers posting create flag, misinformation, and false news may be ineligible or lose their eligibility to monetize. So sabi dito mga tol, ayaw din ni Meta nang magpo-post ka ng video ng mga fake news, maling impormasyon, yung mga ganyan. Yan, mga napa-flag down yan. Pag nag-upload ka ng mga ganyan, yung parang ano lang yan parang yung mga kapitbahay mong marites, pinamarites ganito kasi ganyan, na hindi naman totoo. Ganun yun mga tol. Yan yung pinaka-best example nun. So, huwag kang magpo-post ng mga fake news, maling informasyon, yan, fake information, mga ganyan. Bawal yun kay Meta mga tol. Magkaka-violation yung page na pinag-uploadan mo. So, hindi yan mamamonetize. Mag-upload ka man ng mag-upload dyan, hindi yan babayaran ni Facebook at hindi ka makakapag-apply ng in-stream ads ni Meta. Isa pa mga tol, ayaw din ni Meta na mag-upload ka ng video na merong watermark. Pinaka-example, marami nagti-TikTok ngayon. So, mga ina-upload mo sa TikTok account mo, kasi i-upload mo kay Facebook, mag-reels mo. Kasi syempre, 30 seconds lang yan, mga ganyan kadalasan. Ayaw po ni Meta yan, yung ganyan. May mga watermarks ni TikTok, CapCut, etc. Kung ano-ano pa basta may watermark na galing sa ibang site, ayaw po yan ni Meta. So, kung nag-upload ka ng mga ganyang video, tanggalin nyo po muna yung watermarks. Marami namang paraan kung paano matanggal yung watermarks. Yung iba, nag-avail sila ng mga premium account para mawala yung mga watermarks, CapCut, ganyan. Share authentic content, share original content. Huwag kang mag-upload na may mga watermark. At ito pa mga tol, pang-apat, huwag kang mag-share ng ibang post gamit yung Facebook page mo or professional dashboard. Example, ganito. May page ako, nakapollow ka sa akin. Nagustuhan mo yung in-upload kong content ngayong araw. So, share mo siya gamit yung page mo. Dito na naman papasok yung share original content na policy ni Meta so wag mong gagawin yan. Magkakaroon ka na naman ng policies niyan. So tandaan nyo mga tol, pag nagkaroon ka ng violation kay Meta or kay Facebook, napakatagal bago mawala yan. So yun lang mga tol, sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag mo sana kalimutang i-hit yung like button dyan sa baba. Subscribe ka na din at pinutin mo na rin yung notification bell para updated ka pag meron tayong mga bagong video. So yun lang mga tol, see you next vlog.